What if the sun could do more than shine on your crops? What if it could water them too? For many farmers, irrigating their land means high fuel costs, hard work, and heavy maintenance. But now, there's a smarter, greener way to grow. Introducing the Mobil solar-powered pump irrigation system. Green energy in motion for sustainable production. The MSPIS is a mobile, solar-powered irrigation system. An innovative solution that delivers water to your crops using renewable energy. With the power of the sun and the advantage of mobility, it brings irrigation wherever it's needed. Why settle for traditional when you can farm the modern way? The MSPIS isn't just a tool. It's a smart investment built for today's challenges and tomorrow's success. Here's what makes MSPIS a game changer for every farmer. 1. It uses renewable solar energy, reducing carbon footprint and supporting sustainable agriculture. 2. Mobile and easy to set up, allowing you to cover a larger irrigable area with ease. 3. With fewer moving parts, it means fewer repairs and less downtime. Lastly, no fuel needed. Say goodbye to diesel costs and hello to long-term savings. The system is equipped with 6 solar panels, each producing 550 watts of power. These panels convert sunlight into electrical energy through photovoltaic cells. This energy powers a 3-horsepower solar pump that draws water from your source and delivers it directly to your crops, efficiently and silently. With MSPIS, you're not just irrigating your farm. You're investing in a cleaner, cheaper, and more sustainable future. Let the sun work for you. Power up your productivity with MSPIS today. For inquiries, please contact Dr. Marvin Sinenzi, the project leader of MSPIS. Can you imagine your farm watering itself, saving time, effort, and water while increasing your yield? Introducing a smarter, data-driven approach to traditional irrigation practices. The Auto-Furrow irrigation system is a game-changing innovation developed by the experts from Central Luzon State University, funded by Department of Science and Technology and monitored by DOST card. Furrow irrigation remains the most widely adopted method in the sugarcane industry due to its simplicity, low capital investment, and minimal technical requirements. However, in the face of pressing challenges such as labor shortages and the increasing demand for resource efficiency, there is a clear need for more advanced and adaptive solutions. Office elevates conventional irrigation by using real-time data to determine the precise amount of water needed. A smart moisture sensor constantly monitors the soil, day and night. When the moisture drops below the ideal level, the system turns on automatically. And when the soil has enough water, it shuts off, all on its own. No switches and no wasted effort, making sure there is no water goes to waste. This technology also features an easy-to-use mobile app. With just a few taps on a phone, farmers can check their fields, control the water flow, and make smart decisions, anytime, anywhere. And beyond convenience, it delivers something even more powerful. Based on the result of the study conducted by CLSU, Office has been shown to boost crop yields by up to 58% while cutting water use by as much as 44% compared to conventional irrigation methods. What if one innovation could change the way you farm forever? With Office, farmers can harvest more through a simple, smart solution that saves water, boosts productivity, and makes farming easier and more sustainable. Kaya habang nagpapatubig, andun ba si Kuya, si cellphone, yung sarap ng life, tama yung term, sarap ng buhay dahil sa office at saka sa nutrient. Ang liliit po ng mga tubo natin eh. Hindi naman lumaki. Anong dahilan?
Kasi po, drought. Tinamaan po kayo ng El Nino. Di ho ba? Ito mating po itong si Apis. Wala naman pong problema. Dahil ang iyabang ng mga taga-CLSU. Pagdating po dyan, hawak nila cellphone nila. Tumatakbo yung patubig. Waka ko magic. Wala pong gasolina yun. Wala pong diesel yun. Ang laki po ng tipid. The auto-furrow irrigation system is more than just a tool. It's a step forward in transforming traditional farming. For inquiries, please contact Dr. Marvin Sinenzi, the project leader of office. For over 2 decades, the Philippine Sino Center for Agricultural Technology, or PhilSCAT, has been a key institution in hybrid rice research and agricultural mechanization in the Philippines. As a technical cooperation program on agriculture under the bilateral project of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China, it had undergone 3 phases of TCP. TCP-1, launched in 2001, focused on breeding the first 7 PhilSCAT hybrid rice varieties, testing 37 units of agricultural machineries, and strengthening farmer skills through the Farmers Field School and other training programs, including local and China-based trainings on hybrid rice and agricultural mechanization. TCP2 begun in 2011, expanded PhilSCAT hybrid rice, mechanization, and biogas systems, notably certifying the P9 variety, adopting double mulching for mechanized transplanting, conducting nationwide seed growing trainings, and establishing 2 integrated rice production and processing centers. TCP3 focused on improving research facilities and technology sharing. New laboratories and a cold pond facility for TGMS breeding were built and inaugurated in March 2021. Activities include technology demonstrations, season-long hybrid seed production trainings, online courses from China during the pandemic, and trials of promising hybrid rice varieties in different locations. After the implementation of TCPs, full management was transferred to CLSU. With over 2 decades of accomplishments, PhilSCAT has officially been renamed the Center for Hybrid Rice Research, Innovation, and Mechanization through Board Resolution No. 65, Series of 2025. This organizational realignment supports the transition of the university's Research and Extension Program to the Research, Innovation, and Extension Program, further aligning the center with its core mandates. Through this realignment, CREAM strengthens its focus on hybrid rice research, innovation, and mechanization, expanding its impact on farmers, communities, and the agricultural industry.
Magandang umaga mga kasaka. Kamusta po kayong lahat? Sana ay okay ang yung bibitaw dahil ngayong umaga, sama-sama tayong matututo ng bagong kaalaman. Ngayon magkakaroon po muna tayo ng roll call. Meron po tayong Zoom reaction sa baba and i-click na lang po yung reactions na sasabihin ko respectively. At sisimulan natin yan sa mga participants natin mula sa LGUs. Please click clap emoji. Andiyan na ba ang mga participants natin from LGUs? LGU represent. Meron na po ba dyan? Ayan, naroon na. Hello po sa inyong lahat. Good morning, good morning. At syempre, papahuli ba ang mga participants natin from Department of Agriculture? Please click thumbs up reaction. Hello po sa inyo. Yung mga taga Department of Agriculture dyan. Hello, sana nakapag-breakfast po kayo, no? At meron din tayong mga participants from different cooperatives. Please react heart emoji naman po dyan. Hello po sa inyong lahat. Mga taga-co-op from San Jose City ata itong mga to eh. At syempre, meron din tayong participants sa mga farmers. Please react party popper emoji. Meron din po yan dun sa react button sa baba. And also, naka-live po tayo, so binabati ko din po ang mga Facebook Live viewers natin. Pa-comment naman kami ng palay emoji dyan para kahit na wala kayo dito sa Zoom, ramdam pa rin namin ang presensya ninyo. And reminder sa lahat na sana po nakapagsagot kayo ng registration form natin. Nakapin din yan sa ating comment section and also posted din sa Facebook page ng Cream. Hello po sa inyo. Sit back po kayo dyan at sana ma-enjoy ninyo ang ating webinar ngayong umaga. So to all our viewers, welcome to Cream of the Crop, a webinar series designed to empower farmers and agricultural stakeholders through research-based and practical strategies that can be used to improve agricultural farming. At sisimulan nga natin yan ngayon with our first episode titled Altika Insektong Katulong ng Magsasaka. This topic is also under integrated pest management approaches. And before we start, let's go over a few house rules to keep our session smooth and engaging. First, please turn on your camera so we can see everyone and to stay connected. Second, keep your microphone on mute while the speaker is talking to avoid background noise or distractions. And if you have a question, use the raise hand button and turn on your mic when it's your turn to speak. You can also share your comments or concerns in the chat box. Let's make this webinar as interactive and engaging as possible. Finally, stay attentive and respectful so everyone can enjoy and get the most out of this session. Again, I hope ma-observe natin yung mga house rules na nabanggit ko. Anyways, bago tayo dumako sa medyo serious part ng webinar na ito, may inihanda po kaming icebreaker para naman magising-gising ang diwa natin. We have agree or disagree ako dyan. For this portion, i-comment nyo lang po ang inyong mga sagot sa mga statements na ipa-flash namin sa screen. Tandaan, cooperation is the key. Let us know if you agree or disagree. Sa mga participants natin dyan, no? I-comment nyo lang yung mga answers nyo kung agree or disagree kayo sa ating comment section. Pati na rin yung mga nasa Facebook Live. Guys, be cooperative para ma-enjoy natin to. For our first statement, lahat ng insekto sa bukid ay peste. Are you guys agree or disagree? Uy, disagree. May nakikita na ako from Ma'am Leila Baldedara. Disagree daw. What about yung iba? Please comment your answer kung agree ba kayo or disagree. Para mag-gauge natin, no? Kung ano ba yung mga existing opinions or knowledge niyo about this topic. Okay? Oh, wala pa masyadong nagko-comment. Pero tignan natin sa susunod na statement kung may magko-comment na. Guys, huwag kayong mahihiya. Mas epektibo ang pest control kapag puro chemical lang ang gamit. Agree or disagree?
From Anna Marie, disagree daw, sabi ni Madam. How about the others? Umaagree ba kayo dyan or disagree? Disagree din, sabi ni Ma'am Adiza de la Cruz. Oh, Ma'am Leila din, oh, disagree. Very active sila. Disagree din, sabi ni Izer. Oh, next statement. May mga insektong makakatulong sa pagsugpo ng peste. Do you guys believe in that statement? Are you agree or disagree? Ang daming uma-agree, meron ding nagdi-disagree. So, medyo 50-50 tayo dyan, ganon. So, next statement po. Mas maraming pesticides equals mas mataas na ani. Agree or disagree? Ayan, may mga nakikita akong dumi-disagree. Tama nga kaya yun? Next statement. Mas mataas ang ani kapag zero insect presence ang target ng magsasaka. Agree or disagree? Oh, disagree. Madaming nagdi-disagree. Oh, okay. Oh, may mga nagti-thumbs down din na reaction, no? Mukhang disagree nga to. Okay, next statement. Mas mabilis ang resulta ng chemical kaysa natural na pest control. Agree or disagree? I think disagree ako dito. Or pwede din actually, medyo 50-50 nga. Ayun, may mga nagdi-disagree. Thank you po sa mga very cooperative nating mga viewers. Next statement. Wala na. Ayan, nalaman na natin ang inyong mga kasagutan. And to confirm kung tama nga ba ang mga yan, allow me to introduce our speaker. He is a dedicated science research analyst at the Center for Hybrid Rice Research, Innovation, and Mechanization. He holds a Master of Science in Crop Protection with a specialization in entomology and a bachelor's in agriculture, both from CLSU. With over 15 years in agricultural research, he specializes in rice pest and disease management and has a strong advocacy for empowering Filipino farmers through technology adoption. He is also one of the researchers behind the published scientific articles Life History of Artica inea on Lodwija hisopiphilia and Multi-Location Adaptation Tests of Hybrid Rice Varieties in the Philippines. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Val C. Garcia. Hello, Yes, sir. hello. Good morning po. Yes, hello po. Good morning po. Hi, Thank Sir you po, ma'am. Val. Good morning po. Thank you po, Miss Acel, for that introduction. Pwede po bang mag-off na lang ako ng aking camera para matipid po tayo, baka ma-disconnect po. Okay po. Okay, share ko lang po yung aking presentation. So with regards po dun sa ating kaninang, ano ba ito? Wait. Kaya nawala. Wait lang po. Ayan po. Nakikita na po ba? Wala. Wala pa rin. Yes, sir. Okay na po. Hello, Sir Val. Naka-mute po kayo. Ayan po, ma'am. Okay na po. Ayan, sir. Audible na po. Nakikita na po yung aking wala. Yes, sir. Nakikita na po yung PPT niyo. Wait lang po. Hindi ko siya makita sa akin. Ayan, okay na po. So, ang topic po natin Yes, for sir. today ay insektong pangonta sa damo sa palayan. So, bali na-introduce naman na ako. So, marami po sa inyo ay nakakakilala sa akin. So, mga hindi po nakakakilala, ako po si Van C. Garcia. Dito po ako from
Center for Hybrid Rice Research and Innovation and Mechanization. So ang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol dito sa isang insekto na pwede siyang potential po siya na maging biological control agent ng isang damo. So ang damo na to ay kung tawagin po siya ay sili-sili sa Tagalog or pwede rin pong kahoy-kahoy, and then in scientific name naman niya po is Ludwigia hisopifolia. And ito po ay isa sang serious na weeds sa ating palayan or damo, lalo-lalo na sa mga bansa kagaya ng India, Malaysia, Sri Lanka at saka sa Pilipinas dahil merong study na sa isang plant po ng Ludwigia hisopifolia, kapag ito ay nasa palayan, pwede po siyang makapag-produce o makapag-yield ng up to 75,000 na buto. And then kapag ito naman pong damo na to o na itong Ludwigia na to ay kapag meron siyang full competition sa ating palayan, maaari po siya magdulot ng yield reduction from 64 to 81%. So ito po yung kanyang itsura, medyo familiar po. Makikita nyo po ito doon sa ating palayan, usually nasa may mga pilapil po ito. And at the same time, isa rin po siya na nakukonsider po siya na isa sa mga dominant weeds na broadleaves dun po sa ating palayan. So ngayon, ang isa sa mga palatak or pinaka most common na practice na ginagamit ng ating mga farmers sa pagkontrol ng damo ay ito pong pag-spray. Kasama na nga po doon yung sa Ludwigia. Right now, dahil dun sa pag-spray po na yon, meron tayong mga negative drawback na idudulot sa ating kapaligiran, sa ating mga saka, and at the same time, ayan. So based nga doon dahil nga lagi lang tayo nag-a-apply ng yung mga farmers, laging over-rely siya sa pag-spray, nagkakaroon po tayo ng isang problema which is yung herbicide resistance. So sa ngayon, effective pa yung laso na ini-spray natin doon sa ating damo para ito ay control, pero pagdating po ng mga ilang taon ay magiging resistant na siya o kaya nagiging immune na po. So ang gawin natin, so doon po tayo nagkaroon ng idea para humanap po tayo ng ibang paraan para po ma-control, masugpo or ma-minimize natin yung mga ating damo sa palayan. Ang isa nga po dito is yung biological control agent wherein pwede tayong gumamit ng mga natural enemies like yung mga predators, parasitoid, microorganism at saka mga beneficial insects sa pag-control po ng pest. And since damo po yung pag-uusapan natin, pwede po tayong gumamit dito ng herbivorous insects. Ito po yung mga insekto na weed feeding, kumakain po sila ng mga damo. Bali, sa ibang countries, ginagamit na po ito. And right now, ito po, based dun sa pag-iikot namin sa bukid, pag-observe, during monitoring, ay meron po kaming na-observe na isang insekto. Ito po siya, kung nakikita nyo, itong black na maliliit. Black po siya na makintab, and then pag naaarawan siya, may pagka dark blue, violet, at saka dark green, yung nagiging makintab po siya. Bali ito po ay ang tawag sa kanya is si Altica ainea. Balik sa ngayon, based dun sa pagsasaliksik namin, paghahanap namin ng mga documents regarding dito sa insekto na to, medyo limited pa po yung information yung regarding po dun sa kanyang life history o kumbaga yung kanyang inog ng buhay at saka yung kanyang host preference. Kaya yun po yung aming naging research gap. Kaya nag-conduct po kami ng life history study at saka yung host preference. So una pong ginawa namin dito sa life history, nag-collecta lang po muna kami ng damo na seedlings, yung Ludwigia hisopifolia sa bukid. Dinala po namin siya sa screenhouse, and at this nilagay po sa tinanim po siya sa pot, nilagay sa screenhouse, and pinabunga po. And yung buto, yun po ang aming ginamit, at then yun po yung ginamit namin, and then nagpatubo po ulit kami ng Ludwigia hisopifolia. And then doon naman po sa ating test insect, yung Altica, nanguha po kami ng mga 10 magkakapartner na babae at saka lalaki. Nilagay po namin siya dito, kung makikita nyo itong paso na merong Ludwigia, and nakakulong po siya ng mylar.
And then yung pong initlog po niya na itlog ay dinala na po namin ito sa laboratory. Sa laboratory, minonitor po namin yung temperature dyan at saka yung relative humidity. Everyday po ay inoobserbahan po namin yung itlog hanggang siya ay mamisa. And then pag namisa po, once sa umaga at saka sa hapon, inoobserbahan po yung pinakauod para ma-check kung siya po ay nag-molt. Kasi malalaman niyo po mamaya kung ilang beses siyang naging ilang instar po yung kanyang uod. And then hanggang sa ito po ay mag-pupa, hanggang sa lumabas po o mag-emerge na adult. And then yung po mga adult o yung mga matatandang insekto ay minmaintain po rin namin siya para malaman yung kanyang longevity o yung kanyang pagkatanda, and then yung fecundity o yung kapakanan niya na nung babae na makapag-produce ng itlog. Eh doon naman po sa host preference na ginamit namin, dito po tong tatlong nakapaso sa taas ay ito yung gumamit po kami ng tatlong Ludwigia species. Ludwigia hesophifolia, Ludwigia perennis, at saka yung pong Ludwigia octobalbis. And then, since yun nga pong damo na Ludwigia hesophifolia ay associated siya sa rice, nag-include po kami ng rice, and then dalawang crops, yung talong at saka po yung mais. So dalawa po yung ginamit namin na host preference. Ito pong isa is yung pre-choice. Yung pong 6 na crops natin ay pinagsama-sama po namin siya sa isang cage. Ayan po, naka-net siya. And then sa no choice naman po, ay individual po yung mga crops at saka yung tatlong damo, individual po sila na nakapaso and nakakulong po ng mylar cage. Ang ginawa po dito ay ginutom po namin yung insekto ng 6 na oras. Then after po noon ay inintroduce po namin siya dito sa mga kulungan na to. And then pinabayaan po namin yon hanggang 24 oras, and then binalikan po siya para i-assess po namin. Bali meron naman po in-assess po namin siya, chinek po kung saan siya nag-feed o kumain o nag-damage yung insekto. So ito po, pakita ko po muna yung mga sa result po ng ating sa life history. Ito po yung itsura ng itlog. Second po is yung larva, yung pinaka-uod niya. And then pangalawa is yung prepupa. Ito na po yung phase na hindi na po siya kakain pero hindi pa po siya prepupa pa lang po. And then ito yung pupa. Itong dalawang magkasunod po is yung adult. Ito pong nasa gitna, yung madilaw ay, ito po yung newly emerged from pupa, magiging adult na po siya. Yellow pa rin po kasi siya pagka-emerge niya as adult, and then after 2 days, ito na po yung itsura niya. Makikita na po na black siya and then makintab, na nagre-reflect na po yung kanyang mga kulay like dark blue, green, at saka violet po. So dito po, mapapansin niyo po dito na yung pong duration ng development ng lalaki at saka ng babae, medyo may slight difference po. Yung itlog niya po is 5 days po yung kanyang duration. Bali 3 instar po yung naging larva niya. And then yung total po na larval duration niya is yung sa lalaki is 13.1 days. And then yung sa babae is 14.3 days. So imagine niyo po na yung uod ng altika is pwede siyang 13 days o hanggang 13 to 14 days na pwede siyang mag-consume nung damo. Napakatagal po nun. And the same time, yung pagdating naman po sa adult, ito po yung adult niya mula noong 21 days, 0.1 sa lalaki, and then sa babae naman is 22.7 days. Mas mahaba po yung duration ng babae. And pagdating naman po dun sa kanyang longevity, yung babae po ay may capacity siya, nakapag-itlog po siya ng up to 708 na itlog, na everyday po is nasa 26 po yun na itlog. Sa buong buhay po yun ng babae, iyan po yung kanyang naitlog dun po sa nakuha naming data. And then dun sa longevity, mula po nung ito ay naipanganak, nag-emerge po ng adult, si lalaki, nabubuhay pa po siya ng 45 days, 45.5. And then si babae, 60.9. So, yung tagal po na yon, yung duration na yon, yun po yung time na pwede silang mag-consume ng damo na para kumain ng damo para i-control niya po yung damo. So yung uod is 13 to 14 days nakakain ng damo. And then yung adult po is 45 hanggang 60.9 days naman po. So imagine nyo po na
at saka marami po siyang mag-itlog, which is 708 po. So based po doon sa mga data na nakuha namin, meron na po tayong idea kung paano sila dumami, paano po yung kanilang mga duration, development duration po. And dumako naman po tayo doon sa second study. Palay ay hindi po sila kinain or wala po siyang damage na nagawa yung ating Altica. And then, ito po yung sample ng trial namin. So ito po ay, so sa before, yung sa taas, yan po yung tatlong damo na Ludwigia. And then dito sa after, kung mapapansin nyo po, may mga kagat-kagat na, may mga bilog-bilog na po na damage nung insekto. And sa palay, sa mais at saka talong, wala po tayong nakita na damage. Although, based po dun sa observation, nandun lang po si insekto, gumagapang siya, nag-i-stay, pero wala po sa nagawang damage. So, next po natin is yung, ito naman po yung sa hindi ko lang po nabago, pero ito po ay no choice. Ito po yung individual naka-isolate siya by mylar. So ganun din po, yung tatlong Ludwigia lang din po yung kanyang kinainan, yung Ludwigia hisopifolia, Ludwigia perennis, and then Ludwigia octovalvis. And dito naman po sa no choice test ay mas kinain niya o mas prefer niya po si Ludwigia perennis. So ganun din po yung observation namin. Sa free choice at saka sa no choice, hindi rin po sila kumain o yung insekto ay hindi po nag-feed o nag-damage dun sa tatlong crops na mais, talong at saka po yung ating palay. So ito po yung example ng mga pictures po. So ayan po, dito sa perennis, ito pong pangalawa sa may bilog na red. Kung mapapansin nyo, naubos niya po yung from this naubos po yung dahon. So, doon po nagkikita na mas prefer niya siya doon sa no choice test. So, ito po medyo mas close up. So, ito po yung P4 na Ludwigia hisopifolia, and then after 24 hours, ayan na po yung damo, may mga insekto pa po kayo mapapansin. So, based po doon, ang conclusion natin, so, yung Altica ainea, ang overall development po nito dun sa with species na Ludwigia hisopifolia ay 21.1 days sa lalaki and then 22.7 naman po sa babae. And then yung kanyang total larval development, mas mahaba po si babae which is 14.3 and then si lalaki is 13.1. And yun nga po, to recap na din na nakakapag-produce po yung babae na Altica ainea kapag kumain siya ng Ludwigia hisopifolia hanggang 708 na itlog po. And yung lalaking Altica ay pwede pa siyang mabuhay ng 45.5 days, while yung babae naman is 60.9 days. So bali ang overall po na lifespan nito is mas mahaba pa nga rin po si babae, which is 88 days kumpara kay lalaki na 72 days. And then doon naman po sa host preference natin, although tatlo pong Ludwigia ang kinainan ni Altica, sa free choice test, mas gusto po niya si Ludwigia hisopifolia, and dun sa no choice test ay mas favorite or mas gusto naman po nila o prefer nila si perennis, Ludwigia perennis. And both test po, na free choice and no choice test, ay hindi po siya nagkaroon ng damage o hindi po sila kumain ng mais, talong at saka po ng ating palay. So ano po bang implication ng pinaggagawa namin na ito? So ito ay study po namin na ito ay first na comprehensive report ng life history and host preference po ng Altica ainea sa mga Ludwigia species under po dito sa Philippine condition. And based nga doon na since yung tatlong Ludwigia lang po yung kinain ni
Altica o nagka-damage siya doon, makukonsider po natin na si Altica ay highly specialized biological control agent for Altica species. And at the same time, nagkaroon na po tayo ng contribution to the science of biocon for weeds, especially for Ludwigia po. By the way po, konting patalastas, yung life history na mention naman na po kanina, yung life history study, na-publish na po namin yon. Pwede nyo po siyang mabasa. Available po siya dun sa Philippine Journal of Science. And masasearch nyo rin naman po siya dun sa ResearchGate at saka sa Google Scholar. And yung second naman po namin study, yung sa host preference, ay accepted na rin po ito for publication. And by April po this year sa mai-release na. So yun lang po, and thank you so much po for listening, and I hope po meron po kayong may naintindihan. Ayan. Ayan, thank you po, Sir Val. Thank you for that insightful talk, sir. Sir, pero ako, may question po ako, no? Parang for clarification lang. Sir, itong mga Ludwigia po na to, ano po ba yung mga terms na ginagamit in layman's term or mga example po ng damo na to na karaniwang nakikita natin sa mga bukirin, sir? Ayun nga, yung pinaka-common niyang Tagalog, sili-sili, tsaka kahoy-kahoy. Meron pa ata malapako, parang gano'n. So sir, maituturing nga natin na may kaibigang insekto ang mga magsasaka. And for our audience here in Zoom, as well as on Facebook Live, you can already start raising your questions and our speaker will answer them. As I mentioned earlier, in our house rules for our Zoom participants, it is encouraged to please use the raise hand button and turn on your mic, but you can also comment your questions in our chat box. This will make our Q&A portion more interactive. And for our Facebook Live viewers, just type your questions in the comments and I will read them for you. So habang naghihintay po tayo ng mga tanong nila, sir. Sir, ako meron pa ulit akong tanong. Sir, ang dami kong Oo. tanong, no? Sir, sa anong sitwasyon po maituturing na beneficial ang Altica? At may posibilidad po ba na itong maging peste? Sa ngayon, based naman dun sa second study namin, yung host preference, di ba hindi naman siya kumain dun sa palay, dun sa 3 crops. So, yon, based nga dun sa conclusion nun, sa ngayon, hindi siya kumakain nga ng mga crops na may economic value. So, ang target pa rin niya is yung Ludwigia. Siguro, merong something dun kay Ludwigia na pwede din itong isundan na study ng mga interested po dito sa Altica, na pwede nyo pong i-evaluate kung ano yung mga volatiles compound na meron si Altica na nakaka-attract, meron si Ludwigia na nakaka-attract po kay Altica na maaring wala po doon sa palay, sa mga crops. So, yun po. Ayun nga, no? So, kayo po, baka po may mga comments kayo dyan, may mga tanong kayo na po pwedeng sagutin ng ating resource speaker. Kasi nga, di ba, very interesting nga na yung insektong katulad nitong si Altica, lalo na sa mga farmers natin dyan. Sir, paano ba yun alagaan or low maintenance lang ba? Eto, meron tayong questions pala sa Facebook. Ano po ang benefit niya sa palay? Sabi ni Ma'am, ni Marlene Fariolan Leonardo. So, ano daw pong benefits ng Ludwigia? Ng Altica sa palay? Ayun nga po, sorry. Bali, di ba since yung si Altica ay kumakain po siya or pwede natin siyang pang-control doon sa damo na Ludwigia Hisopifolia. Dahil si Ludwigia Hisopifolia, isa po siya sa mga dominant weed species na broadleaf na makikita po doon sa ating sapalayan. So, sa halip po na mag-spray tayo or bunutin or ano pa, gumamit tayo ng mga mechanical or mag-spray nga. Ang pinaka-ina-address po kasi natin dito is yung pag-control po ng mga weeds na pag-i-spray nga po. Dahil nga nagkakaroon po tayo yung damo natin ng herbicide resistant. So, hanap po tayo ng other alternative
management option for weeds, which is yung ngang biological control agent. And one of the potential biocon po na na-observe namin, na pinag-aaralan po namin right now, is yung paggamit po ng herbivore na insect na ito nga pong si Altica, na kinukonsume niya po yung damo. Instead na mag-spray tayo, si Altica na lang ang bahalang mag-control nung damo na po yun, which is yung Solidwidia. I hope nakatulong po yung sagot na sir sa question po ni ma'am kanina. Sir, tuwing, di ba po sa pagtatanim, meron tong mga parang periods or phases ng pagtatanim. Sir, ano pong phase karaniwang nakikita natin tong mga Altica na to sa palayan? Okay. Bali, usually nasa pag mga wet season siya. Na-start kasi kaming nakaka-observe nitong Altica din sa may palayan. Mga start siya July, pero August, marami na yan. Hanggang nito, mga February po. So August to February, marami po siya. Doon po kasi yung mga panahon, di ba, pag maulan, marami po siyang tumutubong Ludwigia doon sa palay natin. And then, na-observe nga po namin na doon po lumalabas si Altica. Kasi yung mga insekto, magagaling po yung mga yan. Nag-i-emerge sila o bigla na lang sila nag-a-appear kapag available po yung kanilang pagkain. Tapos, yung bigla na rin po sila nagiging dormant kapag alam nila na yung host plant nila o yung pagkain nila ay hindi na siya available. Okay po. Sir, meron din pong tanong ulit dito sa Zoom. May agency na po bang nagko-culture ng Altica like NVPC or RCPC? Sa ngayon po kasi ay wala pa po. Pero yung pong data na produce po namin o na-gather namin ay parang ginagamit na rin po kasi ito kumbaga nagiging baseline na po ito ni Phil Rice. And then, bali pinasa po rin kasi namin ito, yung process niya, yung procedure ng rearing method ng Altica ainea sa Hisopifolia para magkaroon po sana siya ng utility model, pero hindi pa po siya lumalabas kung kung ma-approve or hindi. Pero hintayin po natin siya, and then siguro po kung lalabas yun, pwede natin siyang ipasa yung procedure na yon o yung rearing methods doon sa mga pwedeng magpadami po ng insekto like yung sa RCPC. Sa ngayon naman po, yung po mga information na pwedeng yung mga information na na-gather po namin ay available nga po ito since na-publish na, and then pwede niyo po itong gawing baseline o baseline kung gusto niyo po siyang ituloy, or pwede po kayo mag-research regarding po dito. And then ginagamit na rin po kasi ito ng ibang estudyante dun sa kanilang mga research po. Especially dito po sa College of Agriculture sa CLSU po. And ito po, meron pa po tayong isa pang tanong mula sa Zoom. Galing kay Ma'am Leila. I would like to ask po if DNA fingerprint na po ba ang insektong ito? Ay, okay. Dapat pala tinat ko na lang sa'yo. Sa ngayon po kasi, may mga ginagawa po kami na proposal. So based on, siyempre ikukan mo siya, i-molecular mo siya, i-DNA mo para makarakterize siya kasama nung, i-describe mo siya mula ulo hanggang paa, hanggang everything, yung insekto. And at the same time, i-DNA mo siya o i-molecular mo siya para ma-identify po talaga siya. Sa ngayon po kasi ay hindi pa po namin siya nagagawa. Pero, papunta po tayo dyan sa part na yan. Sa ngayon po kasi ang si Altica, yung dalawa po naming ginawang study ay parang preliminary pa po yun. Marami po tayong pwedeng pag-aralan regarding po dito kay Altica. So at least meron na po tayong baseline. Kasi nga, di ba yung naging research gap po namin ay wala pang masyadong information about Altica ainea. That's why simulan mo natin dito sa very basic. And then yung tinatanong ni Ma'am Leila na sa molecular, darating po tayo dyan sa part na yan. One at a time po. Ayan, sir, sana nasagot yung question ni Ma'am Leila. Sir, ito, isa pa po. Ilang % po kaya ang kayang i-control ni Altica sa Ludwigia weeds? Ay, based po doon sa mga nakikita ko sa bukid, parang kaya niya po ng 100%. Lalo na po yung mga maliliit pa. Kaya niya po kasi doon sa
doon sa host preference na ginamit po namin, bali dalawa po sa isang paso na tama sa isang pot, dalawang tanim po ng Ludwigia yung nilagay po namin. And then yung kung nakita nyo po yung sa Ludwigia perennis, na within 24 hours naubos po nila yung dalawang tanim. Tsaka pag kung mapapansin nyo po pag pumupunta, feeling ko nakikita na rin po kasi ito ng mga farmers eh. Kaso lang, ang sinasabi nila, ito daw ay peste. Kasi nga, kamukha siya ni rice black bug. Si rice black bug po kasi ay medyo dark na brown. Ito kasing mas malaki po yung rice black bug at saka may amoy po yon kumpara po dito kay Altica. Sir, siguro pwede tayong magkaroon ng parang picture na pinagko-compare tong si Blackbug na peste talaga sa taniman compared dito kay Altica para maging aware yung mga farmers natin kung ano ba yung peste sa kaibigan nila ang insekto. So, ayun, pwede yan, sir, no? Sir, Pwede next naman question po. Sige po. Haba. Sir, hindi po siya carrier ng ibang sakit like sa hoppers na carrier sila ng virus. Sabi po sa tanong dito sa Facebook, sir. Hindi Hindi raw naman po ba po. siya carrier? Kasi Hindi po. yung mga insekto na nagtatransmit po ng mga disease, yun po yung mga plant hoppers. Pan po yun. Ibang order naman po yun ng insekto. Itong si Altica po kasi is Coleoptera po siya. Kumbaga chewing po yung kanyang. Kasi yung mga nagtatransmit ng sakit, yung mouth part po nila na yon yung nagtatransmit ng tungro, is yun sila po yung sumisipsep. Tapos ito naman po kasing si Altica, hindi po siya sumisipsep. Kumbaga kumakain, chewing part po siya. Ano. Chewing part. Okay po. Yung iba pa po, baka may questions pa po kayo dyan kay sir. Kasi parang very curious din sila kung paano nga ba nag-work tong Altica na to. Galing po sa Facebook natin, no? Sige po. If present po ba ang Altica sa palayan, hindi naman po siya nakaka-invite ng ibang insects. Sabi po dito. Kumbaga, hindi naman po siguro, o hindi naman. Tapos, meron din kasi kaming na-observe na baka kasi yung iba, nawo-worry ba sila na paano kung dumami si Altica, ganon. Meron din kasi kaming na-obserbahan na doon sa may cluster, kumbaga doon sa may Ludwigia, di ba, nandun si Altica. Tapos meron kaming na-obserbahan doon na isang insekto na pwede rin siyang ma-identify na pang-control naman kay Altica. Isa siyang bug, blue shield bug kung tawagin siya, si Zicrona caerulea. Yun. Bali, pahapyaw lang yon. Sa mga susunod siguro, naghahanap pa kami ng tawag dito, documents o mga publication about that, and then pwede po natin siyang idagdag sa mga research po na ito. Sa ngayon naman po, hindi naman po siya, si Altica ay i-invite ng ibang insekto. Gano'n. Hindi po siya nag-i-invite, no ma'am. And sir, meron pa po dito ulit. Good morning po. Ask ko lang po, pati din po ba sa larva stage ng Altica, sir, ay hindi din po ba masama sa mga value crop? Yung pag larva stage pa lang po ni Altica, hindi po ba siya nakakasama raw po sa mga crops natin? Okay. Kasi nga, di ba, ang ginamit namin dito sa host preference po namin is yung adult lang. So, hindi pa kami gumamit ng mga immature o yung mga larva. Based naman po kasi doon during doon sa may monitoring at saka yung pag nagsa-survey po kami, nakikita lang din naman namin na kumakain yung larva doon sa may Ludwigia. Hindi naman po siya doon sa wala pa naman po kami nakita ng mga larva na nag-appear doon sa mga crops like sa palay. Pero sa ngayon po kasi, ay ongoing po yung study na yon. Bali, ginagawa na po yun ng isang estudyante. Ang tinetest niya po dito ay yung adult and then yung third instar. Gagamitin niya kung parehas, kung ano yung mas gusto niya, ano yung mas effective na kumain nung Ludwigia. And then, iba't ibang, at the same time, yung isa niyang factor is iba-ibang growth stages or iba't ibang edad naman nung Ludwigia. Ganon. So, abangan nyo na lang din po kung
yung magiging result po namin ay ipapublish po namin para mabasa niyo po. Ayan. Kung gusto nyo pong basahin, sir, ano nga po ulit yung publication ninyo dito sa Ludwija? I mean, sa Okay Altica. po. Sige po, paano ba? Paano ba ikupan? Or i-post na lang din natin, sir, para open Ay, sa ipapakada lang mass. po namin sa Facebook ni Cream yung pinaka DOI niya po para mahanap niyo po yung Yes po. publication. Sa Para mga if gusto interested nyo po. pang mag-go deep under yung mga information about kay Altica, no? Pwede nyo pong Yes po. i-search dyan kung gusto nyo pong magkaroon ng own research nyo. And meron pa po tayong question, sir, hindi natatapos ang tanong. Meron pa po bang ibang weeds na kinakain ni Altica Inea bukod sa Ludwija? Pero parang nasagot na rin to kanina, sir, pero answer nyo na rin po. Ulit. Kwan din, meron din kasing, di ba, hindi lang si Ludwija yung sa palay. Sa ngayon kasi, di ba, ang tines lang kasi namin na doon sa host preference is yung 3 species ng Ludwija. Siyempre, sa ngayon, ang binabalak din po namin kasi is maliban po doon sa 3 Ludwija na nakikita sa palay o na ginamit namin, pwede din po kasi kaming iniisip ko rin po na gumamit o gamitin po yung mga dominant weed species na broadleaves na nakikita sa palay. Halimbawa, yung kangkong, yung pong silisilihan, yun po. Basta yung mga broadleaf na dominant din sa palay. Yun po yung isusunod namin na i-test sa host preference niya. Pero sa ngayon, ay si Altica ay mostly doon pa lang din po siya nagkakain or kumakain doon sa mga Ludwija species po. Kaya safe din, sir, yung mga karatig na tanim nila, no? Kasi ang kinakain lang talaga niya is yung mga Ludwija species. Sir, meron pa po ditong tanong, endemic species po ba ang Altica? Kasi may mga iba-iba siyang species, pero yung nandito sa atin ay hindi ko naman masasabi kasi hindi ko pa naman siya na-survey lahat buong Pilipinas, 'di ba? Hindi pa naman po kami nakapag-survey, nakapag-collect ng mga Altica dito sa iba't ibang lokasyon. Pero may mga Altica rin po sa ibang lugar, sa ibang bansa. Actually, yung pong pinaka naging idea namin dito sa research na to ay mayroon kasing kinandak din ng life history nitong Altica, pero hindi po siya Altica Ainea. Altica Cyanea naman yon, which is kinandak po siya doon sa India naman, which is 1987 pa po yun. So maraming Altica buong buong mundo. Magkakaiba lang sila talaga ng species. Saka yung iba kasi may mga Altica na hindi siya biocon, yung iba pest po talaga siya. Okay po. May study na po ba kung kumakain din siya ng insect pest or pure herbivore lang siya? Okay po. Wala. Wala, hindi siya kumakain ng insekto, as in damo lang po talaga yung kinakain niya. Ayan. Meron pa po ba kayong gustong itanong or okay na tayo, no? Eto, last na po. Good morning po, ma'am and sir. Paano po ma-identify if lalaki or babae si Altica? Thank you po. Madali lang yan kasi si lalaki, mas maliit siya doon kay babae. Pero hindi, titingnan mo yung pinaka baba niyang sa lower abdomen niya. Yung pinaglalagyan ng kanyang genitalia, gano'n. Kasi hindi ko rin siya may explain kasi medyo complicated siya dito sa pagdating sa mga insekto. Ganito na lang, yung mga lalaking insect Altica is maliliit po sila. Mas maliit siya kumpara dun sa mga babaeng Altica. And then, yung mga babaeng Altica, malalaki siya. Medyo pahaba po siya, paoblong. And then, si lalaki is medyo bilugan. And yung pong mga lalaking Altica ay sila po yung mas makukulay, magaganda po yung kulay nila. Kasi yun yung characteristics ng mga insekto para makapag-attract po ng kanilang magiging partner.
Ayan. Okay po, if ever po na may mga tanong pa kayo dyan, pwede po kayong mag-message sa Facebook page ng Cream and try po naming sagutin yan, i-enlighten kung ano man po yung mga gumugulo pa or mga tanong po sa isip ninyo. So ayun po sir, thank you po sa pagpapa-unlock na maging speaker po namin ngayong umaga. And also thank you po sa mga participants nating very active sa ating usapin ngayong umaga and to award the certificate for our research speaker. Allow me to read the citation. The Certificate of Appreciation is awarded to Val C. Garcia, MSc, in grateful recognition of his invaluable time and expertise shared as research speaker during the Cream of the Crop webinar entitled Altica Insektong Katulong ng Magsasaka, held on February 19, 2026 via Zoom and Facebook Live, given this 19th day of February 2026, signed by Dr. Marvin M. Sinense, Director of CREAM, and Dr. Emmanuel M. Veracruz, Vice President for Research, Innovation, and Extension. Yun po sir, thank you very much once again. Thank you for sharing your invaluable knowledge and expertise. And para sa pagsagot din po sa mga questions ng ating mga participants. And bago po kayo umalis, let's have a photo op po muna with our speaker. So for page 1, let's open our camera po para makita natin ang mga naggagandahan at nagwawagapuhan ninyong mga muka. Very fresh na fresh. Hello po sa inyo. Ayan, mag-open po tayo ng camera. Ayan, okay na po ba? So, ayan, magpipicture na po tayo. 1, 2, 3. Ayan, habol po sa mga nag-o-open cam. Para, di ba, meron kayong pang story dyan na sumali kayo sa ganitong klaseng webinar. Ayan, again, 1, 2, 3. Page 2. Meron ba tayong page 2? Ayan, 1. Post po, 1, 2, 3. Ayan, okay na. Page 3. Open cam lang po tayo. Post lang po kayo dyan. 1, 2, 3. Ayan, thank you po, no? Thank you po sa pag-attend. Again, sir, thank you po for sharing your invaluable expertise and knowledge in our first webinar. And for our viewers, huwag po muna kayong aalis kasi hindi pa po tayo tapos dahil may mga prepare po kaming game para sa inyo. Hindi po kami papayag na aalis kayong walang ngiti sa inyong mga labi. And to introduce the mechanics of our game, here is Shai, partner, bring it on! Good morning po sa ating mga community. My name is Shai and active po ba ang lahat? Isang heart react naman po dyan para sa ating mga Zoom and Facebook Live viewers. Ayan, thank you so much po. So para mabuhayan ang ating mga dugo, magkakaroon tayo ng isang simple icebreaker. So familiar po ba ang lahat sa game na Bring Me? Pa-live react naman po dyan. Ayan. Pero since nasa Zoom setup po tayo, lalagyan po natin ng twist. Ang icebreaker natin for today is Show Me. Para sa instructions, dapat manatiling nakabukas ang camera ng lahat ng participants. Ipakita ang mga naggagandahan at nagwagapuhan ng mga muka. So, i-open cam na po natin yung mga hindi pa po nakakapag-open cam. Ayan. I-a-announce ang kailangang dalhin sa pamamagitan ng pagsabi ng Show Me, kasunod ang gamit. Lastly, ang unang taong makakapag-raise hand sa Zoom, so yung mga raise hand po dyan sa Zoom natin, hawak-hawak ang tamang gamit sa harap ng camera at sasabihin ang kanyang pangalan ang mananalo. Additional information po na pag nanalo na is hindi na po pwedeng sumali sa next round to give chance to other participants. So ano nga ba ang prize natin para ganahan ang ating participants? Ang 5 winners natin for today ay makakatanggap ng cash prize. Ngayon po, let's do a trial round. Tingnan natin kung sino ang mga active sa ating mga participants. Yan. Show me.
Ballpen. Ayan, si Sir Ju Henry Rufin. Hello po. Ayan, naka-raise hand si Sir. Pero nandyan na po kaya? Pinapakita na po kaya niya yung ballpen? Parang hindi po nakikita ang ballpen. Ito po ang ballpen. Andyan na po ba? Sir Henry? Hindi Yes pa po po. sinasabi ni Sir Henry yung name niya. Ay, Henry po, Henry. Ayan. Ayan. Kitang-kita talaga ang pagka-competitive ng ating mga participants. Sir, Same dapat sa ballpen yun. actual game, ganyan din dapat yung energy. Ayan, actual game na. Simulan na natin ang game. Show me baso na may lamang kape. Ayan, Kakaubos. sino yan? Sino ang magre-raise hand? Sino ang unang magre-raise hand? Sino ang unang magre-raise hand? Si Ma'am Cindy Moyalde. Ayan, Ayan, ma'am, sabihin po ang name. Naka-mute po ata, ma'am. Ayan. Ma'am, pasabi na lang po ang name. Walang audio si ma'am. Naka-mute po ata si Ma'am Cindy. Ayan. Tingnan nga natin kung meron talagang lamang kape yung baso ni ma'am. Ayan! Congratulations, Ma'am Cindy! Ayan, for our next round. Show me any type of government ID. Yan, sino kaya yung unang magre-raise hand? Julius R. Ugera. Wera. Good morning po. Ugera. Julius Arwera po from LGU Arwera. Palayan City. Ayan. Pwede po ba nating makita kung anong type ng ID po? Employees, employees ID po. Ano kami Ayun. connect? Ayan. Congratulations, Sir Julius R. Ayan, nabubuhayin na ang ating mga participants. Nag-enjoy po ba ang lahat? Heart react naman po dyan. Nalo akong 1,000. Ayan. Thank you so much po. So, next round. Dahil magla-lunch na, show me lunchbox na may lamang food. So, si Ma'am Leila ang unang nag-raise hand. Ayan. Ma'am Leila, sabihin po ang ating name. Unmute. Hello po. Good morning. Ayan. Ayan. Tingnan nga natin kung ano yung lunch ni Ma'am. Ma'am, pwede niyo po bang ipakita kung ano yung lunch niyo? Right. Ayan. Congratulations, Ma'am Leila. So, ayan. Ready na ba ang lahat sa ating next round? Show me
Kahit anong klase ng insekto. Dahil Altika ang ating topic ngayon, kailangan may insekto. Opo. Ayan. Ano po ang name? Sasabihin ng name? Lovelyn po. Meron ba? Pwede po bang makita? Nakikita. Ayan, may insekto talaga sila, ma'am. This is niyo po Ito yan. po. Saan kaya nakakuha si ma'am ng insekto? Ma'am, study. Saan ka? Ayan. Para sa icebreaker, may insekto si ma'am. Okay lang yan dahil sulit at may cash prize na nag-aabang. Congratulations, Ma'am Lovely. Ayan, para sa ibang mga participants natin dyan, habol po tayo dahil eto na ang last item. Show me kahit anong kulay na payong. Yan, sino Hello, yung unang Henry. nag-raise Henry. hand? Henry Payong. Si Sir Henry. Ayan. Orange na Payong. Sir, pwede daw po bang ipa-open yung payong? Sure. Ayan. Orange. Ayan. Automatic yung payong ni Sir, oh. Ayan. Congratulations po. Sa ating mga winners ay magpo-post po kami sa official Facebook page ng CRIM and kindly message the page na lang po. Then may magme-message to get your informations para ma-send po natin ang inyong cash prize. Sana po ay nag-enjoy ang lahat sa simple icebreaker natin. Thank you po and back to you, partner. Thank you, Shai. Mukhang enjoy na enjoy ang ating mga participants, no? Talagang nakikita ako sa mga mukha nila na tawang-tawa rin sila sa mga hinahanap mo. And to sum up our webinar discussion for today, nalaman natin na may kaibigang insekto pala tayo sa palayan at ito ang Altica ainea. Nakilala natin siya at nalaman natin ang mga benefits na dala niya sa ating sakahan. I hope may napulot po kayong mga impormasyon na sana makatulong sa inyong integrated pest management practices. And besides all the knowledge, sana may nag-enjoy din kayo sa mga pakulo namin ngayong umaga. And announcement, winners, magpo-post po kami sa Facebook page po namin, and pag nakita niyo po yung name niyo doon, please message our Facebook page para makuha namin yung cash prize. And for the evaluation form, nakapin po siya sa ating chat box dito sa Zoom and sa comment section naman live. And also you can scan it sa naka-flash sa screen nyo. Itong QR code po na to. Mag-evaluation po kayo para po makakuha kayo ng certificate for attending this webinar. Ayun lamang, once again, thank you for being with us this morning. Mga kasaka, maraming salamat sa inyong pakikisa. At muli, magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Cream of the Crop. Thank you po. Bye-bye!